Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angka ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin ang lakas at pag-asa na nanggagaling sa Kanya upang sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, tayo'y makapagpatuloy, tayo'y makarating sa Kanyang kaharian. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilobong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat daw ang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon. At sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na naming tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan, mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga,
Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Efraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y pupuri ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ang iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang pagpahariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo
sapagkat hindi kayo magsasalita kung hindi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel. Darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, ngunit higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ebanghelyo natin ngayon, binibigyan tayo ng babala ni Jesus Nazareno. Darating ang pag-uusig, paghihirap at pagsubok dahil sumusunod tayo sa Kanya. Opo mga kapatid, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga balakid, ng mga kontrabida, ng mga problema. Lalo na dahil sumusunod tayo sa Diyos. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, may 3 hayop na binanggit si Jesus Nazareno na tularan daw natin kapag dumarating ang mga ganitong pagkakataon. Maging katulad daw ng tupa, ng ahas at kalapati. Tupang maamo, ahas na matalino, kalapating tapat. Maging maamo, matalino, at tapat. Ganun daw dapat ang ating disposisyon kapag dumarating, bumabayo ang mga unos, ang mga pagsubok sa buhay. At higit sa lahat, kung ganun daw tayo, hindi tayo mababalisa, hindi tayo mag-aalala. Huwag kayong mabalisa, sabi ni Jesus Nazareno, sapagat hindi kayo ang magsasalita kung hindi ang Espiritu ng ating Ama. Kapag bumibigat ang krus, huwag kayong mabalisa. Hindi kayo kailangan ang magsalita o gumawa kung hindi ang Diyos. Makailang ulit ko na pong sinasabi sa inyo, sana po pag minamasdan natin ang pong Nazareno, kapag tumitingala tayo sa Kanya, pansinin po ninyo na habang daladala niya ang krus, habang ramdam niya ang mga pasakit, nakatingala po siya. Huwag niyo pong kakalimutan po yon. Nakatingala ang Nazareno. Nakatingala siya sa Ama sapagkat wala siyang ibang pinaguhugutan ng lakas kung hindi ang Ama. At ang tunay na deboto, katulad ng Nazareno, nakatingala. Hindi lang nakatingala na laging nakatingin sa taas, mangangawit ang leeg ninyo. Ngunit sana ang buhay natin parang nakatingala, laging nakasalalay
sa Ama. Kaya nga't gaano man kabigat ang krus, gaano man kahapdi ang sakit, bakit kinaya ni Jesus Nazareno? Nakatingala siya. Siya'y umaasa sa Ama. Ganon din po sana tayo para tayo maging katulad ng tupang maamo, ahas na matalino, at kalapating tapat. Tumingala tayo sa Ama. Huwag kang mabalisa. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Ayan, mukha bang nag-aalala yung katabi mo? Siguro nga, kaya tayo narito ngayon. Bat-bat tayo. Nung isang araw, sabi nga sa Ebanghelyo, lupaypay na at lito. Mukha bang lupaypay na yung katabi mo? Umagang-umaga pa lang, lupaypay na. Mukha bang lito? At di natin maiiwasan yon. Dahil nga, ang daming dagok. Kaya nga siguro marami na rin ang hindi nagdedebosyon. Marami na rin ang hindi nagsisimba, naniniwala sa Diyos. Kasi sasabihin nila, naniniwala ako sa Diyos. Ang dami ko pa rin pasakit sa buhay. Nagdedebosyon ako, hindi maubos-ubos ang problema ko sa buhay. Tandaan nyo, hindi sinabi ni Jesus Nazareno, mawawalan tayo ng problema. Hindi sinabi ni Jesus Nazareno, mauubusan ka ng kontrabida. Laging merong ganyan. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang kontrabida? Hindi naman siguro, no? Deboto tayo eh. Pero ano raw ang susi para maging maamo, matalino at tapat? Ano ang susi para hindi tayo mabalisa? Magdasal tayo. Siguro sabihin nyo, kaya nga kami nandito, Father eh. Nagdadasal kami. Pero talaga bang nagdadasal tayo? Ano ba ibig sabihin ng nagdadasal, nagdedebosyon, nananalangin, nagsisimba? Pag sinabi natin tayo'y tunay na nagdadasal, huwag kang magreklamo kung hindi maging maamo. Kasi minsan yung pagdarasal natin, pagrereklamo lang. Pumunta ka nga dito, anong ginagawa natin? Iniisa-isa mo lahat lamang ang problema mo. At minsan, oo, hindi po masamang ikwento sa Nazareno yung mga problema natin. Pero minsan, dun lang natatapos. Dadasal ka, Panginoon, yung biyanan ko, ganito, ganito, ganito. Yung anak ko po, ganito, ganito, ganito. Yung negosyo ko, ganito, ganito, ganito. Panginoon, ang hirap ng buhay, ganito, ganito, ganito. Amen. Tapos na. Hindi ka nagdasal, nagreklamo ka lang. At sa halip na maging panatag ka, kaya minsan, di ba, iba sa inyo, sa kakareklamo, kaya kahit nasa loob ng simbahan, na high blood. Kasi nga, anong lahat ng inisip mo? Inisip mo yung manugang mo, inisip mo yung kaaway mo, inisip mo yung utang mo, inisip mo lahat ng problema mo. Hindi raw yun ang tunay na pagdarasal. Kaya nga, sabi ko, huwag kang magreklamo, maging maamo. Huwag ka lang magsumbong. Sumuko ka. Isuko natin. Dahil pag nagrereklamo lang po tayo, nagsusumbong lang tayo, anong sinasabi natin sa Poong Nazareno? Yung ginagawa sa atin at ginagawa natin. Di po ba? Ulitin ko po, pag nagrereklamo lang tayo, kapag nagsusumbong lang tayo, ang sinasabi lang natin, yung ginagawa sa atin at yung ginagawa natin. Na-11 po ako nung kaibigan ko. Kaya hindi ko na ho siya pinapansin ngayon. O anong sinabi mo sa Diyos? Yung ginawa sa'yo at yung ginagawa mo. Ayaw po kong pansinin nung manugang ko. Eh di hindi ko rin siya pinapansin.
Ang tunay na pagdarasal, hindi ito tungkol sa ginawa mo at ginawa sa iyo. Kung hindi, tungkol ito sa magagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga sa unang pagbasa, iniisa-isa ni Hosea yung ginawa ng Diyos. Bagamat ito ang ginawa ng tao, ito ang ginawa ng Diyos. Pinatawad ko sila, pinalakas ko sila, binigyan ko sila ng bagong pagkakataon. Kaya kapag tunay tayong nagdadasal, tunay tayong nananalangin, hindi tayo nauubos ang oras natin sa ginawa sa atin at ginawa natin kung hindi bumubukas ang puso natin sa magagawa ng Diyos. Kaya hindi lang tayo nagsusumbong, sumusuko tayo sa Kanya. Pagkatapos ng lahat, okay lang, sige po, magsumbong tayo, magreklamo tayo. Pero sa bandang huli, makinig tayo sa Kanya. May gustong sabihin sa atin ng Nazareno na magagawa niya. Hindi tayong gagawa, siya ang gagawa. Para hindi tayo mabalisa. Kaya nga sabi ni Jesus sa Nazareno, hindi kayo ang magsasalita, ang Ama natin ang siyang magtuturo sa atin kung ano ang sasabihin natin. Huwag kang magreklamo, maging maamo. Huwag kang magsumbong, sumuko ka. Huwag kang magpaawa, magmakaawa ka. Magkaiba daw po yun. Yun din minsan ang laman ng, kaya akala natin nagdadasal tayo, pero ang ginagawa natin, nagpapaawa tayo. Paawa. Kawawa naman po ako. Ganito, ganyan. Ganun po ba tayo magdasal? Nagpapaawa o nagmamakaawa? Dahil pag nagmamakaawa po tayo, sa bandang huli, nagtitiwala tayo. Kaya ang tunay na nagdadasal, paglabas mamaya, lumalakas ang loob, hindi lalong bumibigat ang loob. Kasi pag nagpapaawa ka, di ba pag nagpupunta ka sa kaibigan mo, minsan anong ginagawa? Nagpapaawa tayo eh. Paawa, pabiktim. Ganito kasi yung ginagagawa nila sa akin. Pinagtutulungan nila ako. Pinahihirapan nila ako. Hindi po yun dasal. Paawa po yun. Sapagkat ang tunay na pagdarasal, hindi ka nagpapaawa, nagmamakaawa ka. Kaya mga kapatid, kung gusto natin huwag mabalisa, kung gusto natin tunay na malampasan ang lahat ng mga pinagdaraanan nating pagsubok, pag-uusig at paghihirap, tunay tayong magdasal. At ano raw ang tunay na pagdarasal? Hindi ito pagrereklamo, kundi pagpaamo. Hindi lang pagsusumbong, kung hindi pagsusuko. Hindi lang pagpapaawa, kundi pagmamakaawa. Sapagkat sa bandang huli, ang mahalaga, hindi yung ginawa sa'yo. Isuko mo ngayon kay Jesus sa Nazareno yung ginawa sa'yo. Iwan mo na. Kaya hindi ka makatulog eh. Yun ang pinag-iisip mo, yung ginawa sa'yo. Isuko mo rin ngayon yung ginawa mo. Siguro nga ginawa mo na ang lahat. Pero hindi pa rin sapat. Isuko mo ngayon sa Kanya. At pagkatapos mong isuko ang lahat yon, isuko mo ang sarili mo at sabihin, Panginoon, kayo po ang gumawa. Ituro niyo po sa akin. Ituro niyo sa akin. Huwag iba ang magturo sa akin. Huwag sarili ko ang magturo sa akin. Gabayan niyo po ako. Turuan niyo akong makinig. Hindi na ako minsan makapakinig kasi nga ang dami pa na sumbong at reklamo at paawa. Makinig ka ngayon, manahimik ka sandali bago ka umuwi para ituro sa atin upang hindi lang tayo hindi mabalisa, kung hindi mapagtagumpayan natin ang ating mga krus sa buhay. Kaya't
sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman po kami, iyong mga deboto, iyong mga alagad, hindi lang para magsumbong, hindi para magreklamo, hindi lang para magpaawa, kung hindi para tunay na magdasal, tunay na magdebosyon, tunay na manalangin. Narito po kami para maging maamo at panatag ang aming kalooban. Narito po kami para sumuko sa inyong kalooban. Narito po kami para magmakaawa sa iyong biyaya. Sapagkat mahal na pong Jesus Nazareno, hindi po ito tungkol sa ginawa sa amin. Hindi po ito tungkol sa ginawa namin o magagawa namin lamang. Kung hindi higit sa lahat, katulad po ninyo, narito po kami, tumitingala, katulad ninyo, habang pasan-pasan ang mga krus namin sa buhay, sapagkat nagtitiwala kami sa iyo, sapagkat alam namin ang magagawa mo, ang tunay na lunas at solusyon sa aming mga pinagdaraanan at krus sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga mahal kong kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating ibulong ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno
Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Huwag tayong mabalisa, may magagawa ang Diyos. Sama-sama tayong magdasal at umawit sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salain. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kamay panaisumbong, reklamo at paawa at nakakaligtaan naming tunay na makinig at magtiwala sa inyong magagawa. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pagwasak na ito ng katawan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang ating lakas at pag-asa, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating simbahan sa Quiapo, ang isa sa mga unang tumutugon kapag may nasusunugan, nasasalanta, at buwan-buwan, regular tayong tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap, sapagat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Huwag tayong mabalisa
manalangin tayo na tunay sa Kanya. Maging maamo, hindi lang panay reklamo. Sumuko, hindi lang magsumbong. Magmakaawa, hindi lang magpaawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.